Ang Pransya ay matatag na taga-suporta ng Ukraine sa Europa mula nang salakayin ito ng Russia. Ang presidente ng bansa, si Emmanuel Macron, ay paulit-ulit na bumatikos kay Vladimir Putin dahil sa kanyang mga ginawa. Umabot pa siya sa puntong isa siya sa mga unang nagmungkahi na maaaring maging posibilidad ang pagkakaroon ng mga sundalo ng NATO sa lupa ng Ukraine. Nagbigay ang Pransya sa Ukraine ng 86 na bilyong euro, halos 977 bilyong dolyar, bilang tulong militar mula ng salakayin ni Putin. Ngayon, may mas malaking nagawa ang Pransya kaysa dati. Sa makasaysayang pahayag, nangako ang Pransya ng isang bagay na di kapani-paniwala kay Putin. Maaaring tuluyang magbago ang takbo ng digmaan sa Ukraine. Bakit? Ang mga detalye ng kasunduan ang nagpapaliwanag ng lahat. Ayon sa ulat ng Kiev Independence noong Nobyembre 17 tungkol sa bagong kasunduan, nangako ang Pransya na magbebenta ng 100 Rafale Dassault fighter jets sa Ukraine para palakasin ang Air Force ng bansa. Kasabay nito, natutugunan din ang pangangailangan ng Ukraine sa air defense dahil magbebenta rin ang Pransya ng ilang surface-to-air missile platform terrain air defense systems. Nais ng Ukraine ng 8 sa mga sistemang ito na may tiga-6 na launchers, ngunit hindi pa tiyak kung ilan ang ibebenta ng Pransya sa New Deal, kahit ito ang pangunahing binibili ng Ukraine. Ayon kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine, kasama sa package mula Pransya ang aerial bomb, air-to-air missile, at radar para sa air defense systems. Malaking bagay ito para sa Ukraine at napakasamang balita para kay Putin. Sa isang kasunduan, natutugunan ng Pransya ang ilang pangunahing kakulangan ng Ukraine sa air defense, habang binibigyan din sila ng maraming fighter jets na magagamit ng kanilang mga puwersa para magpakawala ng mga bomba at missile laban sa mga mananakop ni Putin. Sa loob ng Ukraine, nagdagdag pa si Macron nang magsalita siya kasama si Zelensky matapos magkita ang dalawang leader sa Paris. Ayon sa kanya, ang surface-to-air missile platform terrain na ibebenta ng Pransya sa Ukraine ay hindi lang galing sa imbakan ng Pransya. Ito ay mga bagong henerasyon ng air defense system na kasalukuyang dine-develop. Makakatanggap ang Ukraine ng isa sa unang bagong sistema mula sa linya ng produksyon. Ayon kay Macron, alam na ng Ukraine ang sistemang ito, ngunit ngayon ay mas bago at pinahusay na ang mga katangian nito. Sa ulat nito tungkol sa New Deal, idinagdag ng Kiev Post na ito ay isang malaking hakbang para sa muling pagbangon at modernisasyon ng Ukraine. Isang air force na dati ay halos nakaasa sa teknolohiyang mula Soviet noong simula ng digmaan. Maaari mo ring makita ito bilang isa pang malaking hakbang para sa pagsisikap ng Ukraine na i-integrate ang kanilang mga sistema sa mga sistema ng kanilang mga kaalyado sa NATO. Dagdag pa, nagbibigay ito sa NATO ng depensibong armas laban sa long-range na drone ng Russia. Sa kasamaang palad, may isang kondisyon at medyo malaki ito. Hindi sabay matatanggap ng Ukraine ang 100 Rafale at bagong air defense. Kasama ito sa 10 taong kasunduang pangseguridad na pinirmahan ng Pransya at Ukraine. Unti-unting ipapadala ng Pransya ang fighter jet sa Ukraine sa susunod na dekada kapag kaya na itong bayaran ng Ukraine. Gayunpaman, hindi nito nababawasan ang ambag ng Pransya sa Ukraine. At alam ito ni Zelensky. Bagong eroplano, reinforcement, at hakbang para palakasin ang hukbo ng bansa. Ayon kay Zelensky matapos pirmahan ang kasunduan. Nagpapasalamat ako sa Pransya, kay Pangulong Emmanuel Macron, at sa mga Pranses. Ipinapakita rin ng kondisyon na ito kay Putin ang mahalagang bagay. Ang Pransya ay tumataya sa Ukraine pangmatagalan. Ayon sa Kiev Post, ang New Deal ay nakabatay sa serye ng mga magkasanib na proyektong pangdepensa ng Ukraine at Pransya. Kabilang dito ang pagtutulungan ng dalawang bansa sa pagbuo ng teknolohiya para sa mga drone at interceptor unmanned aerial vehicle na ginagamit upang pabagsakin ang mga drone ng Russia sa himpapawid. Magsisimula ang proyektong iyon sa susunod na taon. At ang ganito kalaking pangako mula sa Pransya ay nagpapakita kay Putin na naniniwala ito na mapapanatili ng Ukraine ang kanilang soberanya. Hindi lang ito kasunduan para tulungan ang Ukraine laban sa Russia, kundi para mas i-integrate rin ang Ukraine sa European Defense Community. Ayon sa Kiev Post, dapat nang makakuha agad ang Ukraine ng ilang Rafale na nais nitong bilhin upang mapanatili at mapalakas ang lakas ng bansa. Kahit matapos ang digmaan sa susunod na dekada, maaaring galing sa kasalukuyang imbentaryo ng Pransya ang ilang jet. Kaya kailangan lang magkasundo ang Ukraine at Pransya sa presyo at ayusin ang delivery. Ang iba ay para sa Ukraine sa pamamagitan ng pangmatagalang programa na magpapakita ng pondo ng Ukraine para makapagsimula ang Pransya sa paggawa ng bagong jet. Isang tiyak na bagay, parehong malaking tulong ang natanggap ng Air Force at Air Defenses ng Ukraine. Para maintindihan kung bakit, tingnan lang natin ang dalawang pangunahing sandata na ibibigay ng Pransya sa Ukraine sa New Deal.
Ang Dassault Rafale ay isang kawili-wiling fighter jet dahil ito ay nasa pagitan ng ika-4 at ika-5 henerasyon. Ayon sa Kiev Post, ito ang isa sa pinakamahusay na multi-role fighter ng Europa dahil kayang gawin ng jet ang halos lahat ng kailangan ng Ukraine. Posible ang malalalim na pag-atake, operasyong pandagat, at mga misyon para sa kataasan sa himpapawid. Hindi dapat kailanganin ng Ukraine na gamitin ang kakayahan ng Rafale na maglunsad ng mga sandatang nuklear. Pero isa pa rin itong tampok at hindi masamang magkaroon nito ang mga jet. Paano kung lumala ang digmaan at magdesisyon ang Pransya na gamitin ang nuclear na lakas nito? Sa 100 Rafale jet, magiging isa ang Air Force ng Ukraine sa pinakamahusay sa Europa, ayon sa mga detalye ng fighter. Ayon sa Army recognition, ang Rafale ang pangunahing combat aircraft ng sandatahang lakas ng Pransya hanggang sa 2,000 at 40. Ipinapakita nitong hindi lang itinapong gamit ng kanluran ang binibili ng Ukraine. Ang Rafale ay napakaliksi, lalo na kung isa sa alang-alang ang bigat ng mga armas na dala nito. At mayroon itong electronic survival system na tinatawag na Spectra. Maaaring iyon ang pinakamahalagang tampok ng jet na ito. Ang Spectra, self-protection equipment to counter threats for Rafale aircraft, ay electronic warfare suite na nagbibigay sa Rafale ng mahahalagang kakayahan. Kayang matukoy ng mga piloto ang paparating na banta mula malayo at gamitin ang sistema para malaman ang lokasyon ng iba't ibang laser, infrared at electromagnetic na banta. Naka-integrate din sa Spectra ang radar, missile at laser warning system. Gayon din, nagagawa ng piloto ng Rafale na iwasan ang mga aktwal na banta sa himpapawid at tapusin ang kanilang mga misyon kahit pa subukan ng kalaban na gumamit ng sarili nilang electronic warfare upang iligaw ang jet sa tamang landas. Kaya ang Rafale ay ginawa para sa survivability. Pero malakas din itong umatake. Maaaring lagyan ang jet ng ASEM precision-guided weapons, Exocet anti-ship missiles, laser-guided bombs, at MICA air-to-air interception missile. Pwede rin lagyan ng Scalp or Storm Shadow long-range missiles na gamit ng Ukraine sa digmaan laban sa Russia. Ang France at ang mga kasosyo nitong Europeo ay mayroon na ring long-range Meteor air-to-air missile na maaring magkaroon ng access ang Ukraine sa hinaharap. Naka-integrate sa bawat Rafale ang Nexter 30 MP2-1 30mm na baril na kayang magpaputok ng 2,000 at 500 bala kada minuto. Maaring i-adjust ng Ukraine ang kargamento ng jet bus sa pangangailangan ng misyon. At dahil sa dami ng opsyon, maaaring maging pinakamaraming gamit na fighter jet ang Rafale sa buong arsenal ng Ukraine. Bukod sa maraming gamit, kahanga-hanga rin ang abot nitong 3,000 at 700 kilometro o halos 2,000 at 300 milya. Sapat na iyon para payagan ang Ukraine na magmisyon gamit ang Rafale kahit sa mga okupadong teritoryo. Kung sapat ang tapang ng Ukraine, maaari itong magdulot ng direktang pag-atake sa Russia. Idagdag pa ang bilis na 1,800 kilometro o 1,100 at 10 milya bawat oras sa layo na iyon. May jet kang mabilis, malakas tumama, at kayang lampasan ang bilis ng tunog sa pinakamabilis na takbo. Makakakuha ang Ukraine ng 100 nito sa susunod na dekada. Ang Rafale ay hindi naman talaga ang pinakamagaling na Western aircraft na pwedeng makuha ng Ukraine. Mas maganda ang F-35, lalo na sa stealth mission. Dagdag pa rito, ayon sa National Interest, sa isang Western wargame simulation na ginamitan ng United States, made F-22S at Rafales, isang F-22 ang nakatumba ng 6 na Rafale at nakipaglaban pa sa 5 pang iba. Nagawang ilak ng piloto ng Rafale ang F-22 gamit ang infrared na missile para pabagsakin ito. Gayunpaman, kabilang para rin ang French jet sa pinakamahusay at ito ang nangungunang European jet na pwedeng makuha ng Ukraine. Dapat matakot ang Russia. Sa susunod na dekada, makikita nating dadami ng ilang ulit ang lakas ng himpapawid ng Ukraine. Sa pagkakaroon ng ganitong kahangahangang jet na paparating sa Ukraine sa ilalim ng bagong kasunduan nila sa France, madali nating makalimutan na bibili rin ang Ukraine ng isang bagay na talagang kailangan nila ngayon. Sinusamantala ng Russia ang mahinang air defenses ng Ukraine sa pamamagitan ng malalaking drone at missile attacks na hirap depensahan ng Ukraine. Epektibo ang mga pambobomba mula sa himpapawid dahil hindi kaya ng depensa sa himpapawid ng Ukraine. Noong Nobyembre 12 iniulat ng Ukraine Business News
na ang rate ng pagharang ng Ukraine sa mga drone noong Oktubre 2025 ang pinakamababa mula simula ng 2024. Nagpakawala ang Rusya ng 5,278 drone sa Ukraine noong Oktubre at napabagsak ng depensa ng Ukraine ang 80% nito. Bagamat mataas pa rin ang porsyentong iyon, nangangahulugan pa rin ito na mahigit 1,000 sa mga drone ng Rusya ang nakalusot sa depensa sa himpapawid ng Ukraine at tumama sa kanilang mga target. Hindi katanggap-tanggap iyon para sa Ukraine. Ang surface-to-air missile platform SAPA terrain system mula Pransya ay posibleng maging mahalagang bahagi ng depensa sa himpapawid ng Ukraine. Hindi masasabi na surface-to-air missile platform terrain lang ang solusyon sa problema sa mga drone at misil ng Russia. Siyempre, hindi biglang tataas sa halos 100% ang rate ng pagharang ng Ukraine, kahit na mayroon na silang mga sistemang ito. Pero makukuha lang nila ang dami ng sistemang kayang bilhin at ibigay ng Pransya, at ang mga sistemang iyon ay makakatulong sa Ukraine na mas mapabuti ang pagharap sa mga cruise missile ng Rusya. Ayon sa Army Technology, ang surface-to-air missile platform terrain ay anti-missile system na dinisenyo para ipagtanggol ang mahahalagang taktikal na lungsod. Ayon sa outlet, kayang harapin ng sistema ang may tao o walang taong sasakyang panghimpapawid, pati cruise missile at tactical ballistic missile sa loob ng 600 kilometro o 372 milya. Ang bawat surface-to-air missile platform terrain launcher ay may 8 missile containers sa likod ng 8x8 track. Nabanggit namin kanina na naghahanap ang Ukraine ng 8 sa mga sistemang ito at bawat isa ay may 6 na launcher. Ipinapakita nitong kayang magpalipad ng surface-to-air missile platform terrain system ng 48 air defense missile bago muling lagyan. Tungkol naman sa mga missile, ang surface-to-air missile platform SAT terrain ay gumagamit ng Aster 30 block, isa missile na may directional blast warhead na kayang itutok ang mga fragment ng warhead papunta sa isang target. Pinagsasama ng missile ang inertial navigation at guidance correction mula sa lupa para tumaas ang tsansang tamaan ang target. Sa 100 km o 62 milya, nagbibigay ang sistema ng solidong mid-range na option para sa Ukraine laban sa missile at drone. Dahil ikinakarga ang surface-to-air missile platform terrain sa truck chassis, malinaw na isa itong mobile defense system. Mahalaga ito para harapin ang mga aerial assault ng Russia na kayang abutin ang buong haba at lapad ng Ukraine. Nagbibigay ang mga radar ng sistema ng 300 at 60 degree na pagtukoy at pakikibaka. Dagdag pa rito, ang isang surface-to-air missile platform terrain system ay kayang mag-track ng hanggang 100 target ng sabay-sabay at kayang sabay-sabay na labanan ang 10 sa mga ito base sa anumang prioridad na itinakda ng Ukraine. At lahat ng ito ay tumutukoy pa lamang sa base model. Bibili ang Ukraine ng pinakabagong surface-to-air missile platform terrain, posibleng surface-to-air missile platform terrain new generation mula MBDA Systems na gumagawa ng air defense system. Ayon kay Thales, ang new generation variant ay mas mahusay sa pag-intercept ng ballistic missile, may mataas na rate ng putok, at bagong multifunction radar. Malalaman pa ng Ukraine ang detalye kapag nailabas na ang sistema mula produksyon. Pamilyar na ang Ukraine sa surface-to-air missile platform terrain, kaya magagamit nila ng maayos ang anumang base model na matanggap. Dahil sa bagong kasunduan sa Pransya, sinabi naming malaki ang naitulong ng Pransya sa Ukraine. Ngayon, alam mo na kung paano. Ang pinakamahalaga sa bagong kasunduan ay ito. Parang ginawa ito para matulungan ang Ukraine malampasan ang mahahalagang hamon sa digmaan laban sa Russia ngayon at sa hinaharap. Isa sa mga natalakay nating hamon ay ang pangangailangan ng Ukraine ng mas maraming depensa. Sa himpapawid agad-agad, ipinapakita ng datos ng drone attacks ng Russia noong Oktubre at ang hirap ng Ukraine na maharang ang mga ito na matagal ng problema ng Ukraine sa digmaan. Madalas nananawagan si Zelensky sa mga kaalyado ng Ukraine sa kanluran para sa dagdag na depensa sa himpapawid. Kabilang ang noong Nobyembre, nagulat ang misyon ng Ukraine sa NATO. Ayon kay Zelensky, mahalaga ang patuloy na pagpapalakas ng depensa sa himpapawid. Kailangan ng Ukraine ng mga sistema ng depensa sa himpapawid at mga misil para dito. Palawakin ang Pearl Initiative para sa mas maraming sandata sa depensa. Hikayatin ang di pa kasaling bansa at dagdagan ang ambag. Nagpahayag si Zelensky noong Nobyembre 15 makalipas ang 2 araw. Lumabas ang balita ng kasunduan sa pagitan ng Ukraine at Pransya. Pareho lang ito sa sinasabi ni Zelensky sa mga nakaraang taon. Sa puntong ito,
Hindi sapat ang mga air defense ng Ukraine, kaya anumang makukuha nila ay lubos na tinatanggap. Pinapakita ng bagong kasunduan ng Pransya at Ukraine na nagsisikap ang Ukraine na maresolba ang hamon sa kanilang air defense. Ang pagdating ng mas maraming surface-to-air missile platforms sa terrain ay bahagi ng solusyon. Unti-unti ring nabubuo ang iba pang bahagi ng puzzle. Noong Nobyembre 3, iniulat ng Associated Press News na nakatanggap ang Ukraine ng dagdag na United States-made Patriot Air Defense Systems na itinuturing ng outlet na pinaka-epektibo laban sa missile ng Russia. Kinumpirma ni Zelensky na mas maraming Patriot na ang nasa Ukraine at ginagamit na sa operasyon. Kailangan pa ng mas maraming sistema para maprotektahan ang infrastruktura at lungsod sa buong bansa. Bagamat hindi kasing lakas ng Patriot laban sa mga misil ng Russia, malaking tulong pa rin ang mga bagong surface-to-air missile platform terrain mula sa kanluran at makakadagdag sa bagong grupo ng mga Patriot. Noong Nobyembre 10, inihayag ni Zelensky na nais ng Ukraine na umorder ng karagdagang 25 Patriot Air Defense Systems mula sa United States. Maaaring senyales ito ng posibleng kasunduan tulad ng sa Pransya. Wala pang nangyari mula sa pahayag na iyon sa paggawa ng video na ito. Ngunit pinapakita nito na ang Ukraine ay nagbabawas ng pag-asa sa tulong militar at handa nang bumili ng mga sistemang pangdepensa sa himpapawid. Gumagawa rin sila ng lokal na sistema laban sa banta ng Russia. Noong Nobyembre 15, iniulat ng The Guardian na sisimulan ng Ukraine ang malawakang produksyon ng bagong interceptor drone na layuning makagawa ng 1,000 nito araw-araw. 3 kumpanya na ang nagsimula ng paggawa at may 11 pa na susunod. Lahat ay magpo-produce ng mga drone na napatunayang mahusay sa pagharap sa mga kalokohan ng Russia. Marahil nasasaksihan na natin ang pagsisimula ng isang bagong estratehiya ng Ukraine sa depensa ng himpapawid dito. Ang mga interceptor ang bahalang tumapat sa pinakamaraming drone ng Russia hanggat maaari, habang ang mga Patriot at ang paparating na surface-to-air missile platforms/terrain ang haharap sa mga missile ng Russia. Iyan ay haka-haka lamang. Malaki ang epekto ng planong pagbili ng Ukraine ng French surface-to-air missile platform terrain system sa gitna ng patuloy na pambobomba mula sa himpapawid. Ang bansa ay nahaharap kapag nakikitungo sa Russia. Tungkol naman sa mga Rafale fighter jets, nabanggit namin kanina na sinusubukan ng Ukraine na palakasin ang kanilang Air Force. Tulad sa Sol Air Moyen Porte test, hindi lang France ang inaasahan ng Ukraine dito. Ang Ukraine ay bibilhin ang 100 Rafale jets at hanggang 150 Swedish Gripen jets sa susunod na dekada. Noong Oktubre 23, iniulat ng Cable News Network na pumirma ang Ukraine ng kasunduan sa Sweden. Tulad ng sa France, sinabi ng Sweden na handa silang ibenta ang Gripen sa Ukraine kung kaya nilang bilhin ito. Ang alok na ito ang unang ginawa ng isa sa mga kaalyado ng Ukraine na nangakong magbibigay ng malaking bilang ng mga jet. Ibig sabihin ay sumusunod ang France sa pamamagitan ng kasunduan nito sa Rafale. Noong Nobyembre 17, iniulat ng Newsweek na ang French Rafale, bagamat mas luma, ay nananatiling kompetensya sa karamihan ng Russian jets sa konteksto ng Western fighters. Ipinakita rin nito na mahina ang kakayahan ng Russia sa himpapawid sa digmaan, kahit mas marami silang jet kaysa Ukraine. Ipinapahiwatig ng mahinang performance na maaring gamitin ng Ukraine ang Rafale jets sa opensiba ng hindi gaanong nababahala sa Air Force ng Russia. Hindi ibig sabihin na wala ng laban, pero dahil sa tamang training at mas magagandang jet kaysa sa karamihan ng Russia, may tsansa ang Ukraine na makakuha ng air superiority na magiging malaking problema para sa mga puwersa ng Russia sa lupa. Ayaw ni Putin na magkaroon ng dominasyon sa himpapawid ang Ukraine. Magagalit siya sa Pransya dahil pinayagan nitong lalong mapalapit ang Ukraine sa dominasyon. Kung galit na si Putin ngayon, lalo siyang magagalit kapag marinig niya iyon. Mas pinalalim ng Pransya at Ukraine ang kanilang pagtutulungan. Ilang linggo bago i-anunsyo ang bagong kasunduan. Ayon sa Kiev Independent, sinabi ng opisina ni Macron na pag-uusapan nila ang iba't ibang antas ng kooperasyon sa Ukraine, kabilang ang enerhiya, ekonomiya at depensa. Sa madaling sabi, sinusubukan ng Russia pahinain ang Ukraine sa lahat ng paraan. Tatalakayin din ang mga garantiya sa seguridad sa ilalim ng Coalition of the Willing Framework. Ayon sa opisina ni Macron, ibig sabihin ng lahat ng ito, ang ginawa ng Pransya para sa Ukraine ay maaring simula pa lamang. Maaaring may kasunod pa. Sa ngayon, may dapat ikabahala si Putin sa pagdating ng mga bagong Rafale fighter jets at talagang dapat siyang mag-alala.
Maaaring dumating ang mga jet kapag mahina ang depensa ng Russia sa Black Sea. Paano natin ito alam? Ngunit pinatunayan lang ito ng Ukraine sa pamamagitan ng pagsira sa mga depensang iyon, gamit ang mga misil at drone para wasakin ang isa sa mga kuta ng Russia sa Black Sea. Panoorin ang aming video at mag-subscribe sa The Military Show para sa balita sa bagong kasunduan militar ng Ukraine sa kanluran. Salamat sa panonood.